Naisip mo na ba kung bakit ka ipinanganak sa isang tiyak na petsa? Ang iyong kaarawan ay hindi aksidente. Inilagay ka ng Diyos sa mundo sa eksaktong sandali para sa isang partikular na dahilan. Ayon sa Biblia, bago kita inanyuan sa sinapupunan, kilala na kita. Ibig sabihin, bago ka pa man ipinanganak, nilikha na ng Diyos ang iyong tadhana at pinili ang iyong kaarawan na may layunin. Ipinakita ni Jesus na ang bawat aspeto ng ating buhay ay may mas malalim na kahulugan. Ngayon, susuriin natin ang mga kasulatan upang ipakita ang kahulugan ng bawat buwan ng kapanganakan ayon sa Biblia. Makinig ng mabuti, maaaring ipahiwatig ng ilang mga kaarawan ang isang espesyal na misyon sa iyong buhay. Baka pinili ka ng Diyos upang makamit ang isang pambihirang bagay. Maraming tao ang nakakaramdam na sila ay para sa isang dakilang layunin. Marahil naramdaman mo rin ito na parang may natatanging misyon ka. Mahalagang malaman ang mga kaarawan na nagpapakita ng banal na biyaya. Kung ikaw ay ipinanganak sa isa sa mga espesyal na petsang ito, ang iyong layunin ay lampas sa ordinaryo. Inaanyayahan kita na ilagay ang iyong kaarawan sa mga komento at tingnan kung ang kahulugan ng iyong buwan ng kapanganakan ay tugma sa iyo. Hindi lang ito isang pag-usisa. Ito ay isang hakbang patungo sa pagbubuo ng isang komunidad ng pananampalataya at suporta sa isa't isa. Sa video na ito, kung naniniwala ka sa Diyos at gusto mo ang ganitong uri ng nilalaman, mag-subscribe sa channel at huwag palampasin ang dulo kung saan ihahayag namin ang pinakamahalagang mga kaarawan. Simulan natin sa kahulugan ng pagkakaroon ng kapanganakan noong Enero. Ang pagkakaroon ng kapanganakan noong Enero ay hindi aksidente kundi bahagi ng isang perpektong banal na disenyo. Ang Enero, ang unang buwan ng taon, ay sumasagisag sa simula at bawat simula ay may banal na kahalagahan sa Biblia. Ang mga ipinanganak sa buwang ito ay pinagpala ng isang silip ng banal na simula, isang refleksyon ng kapangyarihan ng Diyos sa paglikha na naroroon mula sa simula ng kasaysayan. Ang Enero bilang simula ng lahat ay kumakatawan sa paglikha, ang pagpapahayag ng kalooban ng Diyos sa mundo. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ganito nagsimula ang lahat, at ganito rin nagsimula ang iyong pag-iral. Kung ikaw ay ipinanganak noong Enero, pinagkalooban ka ng Diyos ng kapangyarihan ng mga bagong simula, gaya ng muling binago ng Panginoon ang lahat sa simula. Ang mga ipinanganak sa buwang ito ay may kakayahang makahanap ng kaliwanagan sa dilim. Sila ay tinadhana upang maging mga tagapanguna upang magtatag ng banal na kaayusan sa isang mundong madalas nalulubog sa kaguluhan. Gaya ni Adan, ang unang tao na direktang nilikha ng kamay ng Diyos, dala mo ang potensyal ng simula. Inilagay ka ng Diyos sa mundong ito na may malinaw na misyon, maging isang leader, isang tao na gumagabay sa iba tungo sa mas dakilang tadhana na aayon sa makalangit na plano. Sa buong buhay mo, haharap ka sa mga pagsubok, ngunit bawat hamon ay isang pagkakataon na inilaan ng Diyos upang patatagin ka. Hindi mo haharapin ang mga pagsubok na ito ng mag-isa. Sinasamahan ka ng Panginoon sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ang mga ipinanganak noong Enero ay may hindi matitinag na kalooban, isang panloob na lakas na direktang dumadaloy mula sa manlilikha. Gaya ng isang ilog na sa kabila ng mga batong humaharang ay patuloy na nakakahanap ng daan upang dumaloy. Ang Enero 1 ay isang petsa na may matinding at malalim na kahulugan. Ito ay sumisimbolo sa simula ng lahat, ang pagsisimula ng isang bagong siklo. Sa araw na ito, ayon sa Genesis, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Kung ang iyong kaarawan ay sa espesyal na petsang ito, ikaw ay sumasalamin sa espiritu ng paglikha. Ikaw ay isang tao na hindi kontento sa kung ano lang ang mayroon, kundi patuloy na naghahanap ng maaaring mangyari.
Mayroon kang kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, pangarapin ng isang mas maganda at maunlad na hinaharap, at magsikap upang gawing realidad ang mga pangarap na iyon. Gaya ni Adan, may kakayahan kang magdala ng mga bagong bagay sa buhay upang maging una sa paglikha ng landas na susundan ng iba. Kung ikaw ay ipinanganak noong Enero 6, may dala kang isang misyon na ipinagkaloob ng Diyos. Ang araw na ito, na kilala bilang Epiphany, ay ipinagdiriwang bilang ang pagpapahayag ni Jesus sa mundo. Ang mga pantas na ginabayan ng isang bituin ay natagpuan si Jesus at nasaksihan ang isang bagay na hindi pa nakita noon, ang presensya ng Diyos sa lupa. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 2, Talata 1, dumating ang mga pantas sa Jerusalem na nagtatanong, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin." Kung ang iyong kaarawan ay Enero 6, ang parehong bituin ay gumagabay sa iyong landas. Ang araw na ito ay nagpapaalala sa iyo na ang mga naghahanap ng katotohanan ay tiyak na matatagpuan ito gaya ng sinasabi sa talata, at malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa pagiging ipinanganak sa petsang ito, ikaw ay nakatakdang maging isang tagahanap ng banal na katotohanan. Gaya ng mga pantas na sumunod sa bituin upang matagpuan si Jesus sa sabsaban, ikaw din ay tinawag upang sundan ang mga palatandaan na inilalagay ng Diyos sa iyong landas kahit na hindi ito nakikita ng iba. Ikaw ay isang explorer, isang taong hindi nasisiyahan sa mababaw na sagot. Ang iyong buhay ay dinisenyo upang tuklasin ang layunin na nakatago sa likod ng mga bagay na nakikita upang ipahayag ang hindi agad nakikita. Ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang isang matibay na kalooban, hindi matinag na determinasyon at isang malinaw na layunin. Ang iyong kapanganakan sa Enero ay sumasalamin sa plano ng Diyos para sa iyo upang maging isang tagapanguna, isang leader, isang tagahanap ng katotohanan at isang tao na sa tulong ng Diyos ay malalampasan ang lahat ng pagsubok. Ikaw ay bahagi ng malikhaing gawain ng Diyos sa mundo. Ngayon lumipat